Sa mapagpalang umaga po ng Sabat sa ating lahat, mga kapatid. Lubos po tayong nagagalak, natutuwa, nasisiyahan, at tayo po ay muli na makapiling ng Diyos po magitan po ng pagsamba sa araw po ng Sabat na ito. At ito pong ating pag-aaralan, mga kapatid, ay sa pangaral po ito ni Pablo sa mga taga-Roma. Patungkol po ito, mga kapatid, sa punong bayan, at napapanahon po ito sa panahon natin sa kasalukuyan sa panahon na ito. Tungkulin sa mga pinuno ng bayan. Yan. Ito po yung mga tungkulin na sa mga pinuno ng bayan na ating pong pag-uusapan sa pamamagitan po ng pangaral ni Pablo sa mga taga-Roma. Sabi po sa Roma 13, uno patuloy, sabi po ay ganito sa kanyang pangaral. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Bawat tao po daw pasakop sa pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahala ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. At nilalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Pasinin natin na sinasabi ito, mga kapatid. Itong pangaral ni Pablo, mga kapatid, ay sabi nga po mga 2,000 mahigit, bilang 2,000 mahigit na nasulat ito. Sinasabi yung 2,000 mahigit ay noon pa. Ilang libong daang taon na, ay 1,000 taon na ang nakalilipas. Sa panahon po nito, mga kapatid, na itinakda ng Diyos. Ang kanilang mga namumuno ay itinakda po yan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi po ito sa panahon natin ngayon. Sa aking pong pagkaunawa. Kasi sinasabi ng Biblia, at lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan na gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Dapat katakutan ng gumagawa ng masama ang mga pinuno. Hindi, ginagawa po ng tao ngayon, mga kapatid. Sa panahon naman natin, kung sino iniluklok ay may umuupos. Kahit sino presidente may umuupos po. Pero dito natin malalaman sa panahon natin, sinasabi din sa banal na kasulatan, mga kapatid, na dito natin makakilala kung talagang sila ay iluklok ng Panginoong Diyos. Makikita din natin sa kanilang pamumuhay. Gaya po pinag-aralan natin kanina, di po ba? Makikita natin na siya ay tunay na iniluklok ng Diyos o ang pamamahala niya ay mula sa Diyos. Dati hindi ko pa naunawaan ito, mga kapatid. Sinasabi ko sa aking pag-share, ay huwag natin ano yun yan, kasi iniluklok ng Diyos yan. Hindi pala tama. Pagka ang namumuno sa bansa ay masama, sabi po sa Biblia, ang mga tao ay nalulungkot. Di ba? Kumbaga hindi natutuwa. Sabi po sa Biblia. Kaya hindi, noong una ay talagang pinagtatanggol ko pa ito. Pero nung aking maunawaan sinasabi ng Biblia, sa panahon nila ito, na iniluklok ng Diyos, ay mga tao po talaga ng Diyos yan. Ngayon, paano natin makakilala na hindi siya talaga iniluklok ng Diyos? Bilang pangmuno, ang lahat po ng kanyang magawa ay masama. Hindi niya napaglilingkuran ang bayan, ang bansa, ng maayos na paglilingkod. At tunay tinatakwil siya ng mamamayan. Ayan po, mga kapatid. Sabi niya sa pagpatuloy, ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti. Ayan. Ito yung namumunong iniluklok ng Diyos. Pagka wala tayong katatakutan kung tayo gumagawa ng mabuti. Hindi tayo makaparusahan, hindi tayo lalabag sa batas, sa ordinansa ng namumuno sa ating bansa, sa ating bayan. Gumawa ka ng mabuti para hindi ka matakot sa namumuno. Kaya ngayon talagang napakarami na po talagang tumutulig sa namumuno sa ating bansa. Sabi sa pagpatuloy, at papupurihan kanila. Pupurihin kanila. Palarangalan kanila pagka kayo sumunod. Mabuting
pamilya, sumusunod sa bayan niya, sumusunod sa mga ordinansya, mga kapatid. Yan po yung magiging bunga. Sila yung mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Yan sinasabi sa banal na kasulatan. Sila yung mga lingkod ng Diyos. Sino po yung mga lingkod ng Diyos na ito? Ito po yung mga lingkod ng bayan na may takot sa Diyos. Na may pagsunod sa Diyos. Lingkod ng bayan, punong bayan na makadiyos at makatao. Yan po ang tinatag ng Diyos. Meron pa rin pa naman pong panahon dito sa ating panahon na ito na may naglilingkod na makadiyos. At yan po yung papatunay, mga kapatid, ating pag-isipan ang mga bagay na ito. Dito yung ating makakilala ang namumuno sa bansa kung siya ay iniluklok ng Diyos. Makakita po natin sa gawain, sa bunga ng kanyang nasasakupan, kung ito'y may pag-undat at may pagbabago. Ito po yung tunay na iniluklok ng Diyos. May takot sa Diyos at nagbubunga ng tunay na paglilingkod sa bayan. Nakatala po yung sa Biblia, mga kapatid, mga kaibigan po namin ito. Sabi sa patuloy, sila yung mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo, ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. May kapangyarihan po siya magparusa. May power siya magparusa kasi iniuklok siya ng Diyos na parusahan. Sila yung mga lingkod ng Diyos at nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya pag gumawa ka ng masama, paparusahan ka ng iniluklok na pinuno na ito ng Diyos. Kaya pansinin natin, hindi pwedeng magluklok ng masamang tao ang Diyos sa bansa o sa bayan. Kasi mismong siya yung magpaparusa sa masama. Isipin po natin, mga kapatid. Kung ang pinuno ng bansa ay masama, ay di paparusahan niya ang kanyang sarili, di po ba? Kasi siya lumalabag sa batas. Siya yung lumalabag una sa batas. Kaya yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Hindi dahil tayo mapapasakop sa pinuno sa bansa ng bayan, ay dahil ang totoo nito, tayo may takot sa Diyos at upang maiwasan din natin ang puot ng Diyos, ang galit ng Diyos. Pag sumusunod po tayo sa batas dito sa lupa, nakakasunod po tayo sa batas ng Diyos. Pag may takot ang tao sa Diyos, nakakasunod siya sa batas dito sa lupa. Pansinin po natin ang batas na itinataguyod ng ating mga pinuno sa bansa. May parusa, yung mga batas na yan. Huwag kang magnanakaw. May parusa, pag nagnakaw ka, makukulong ka, di po ba? Huwag kang papatay. Batas po yan ng Diyos na sinusunod ng mga pinuno dito sa ating bawat bansa. Huwag kang mangangalon niya. Pag nakiyapit ka, meron kang parusa, yung bigami po ba yun? May mga parusa sa batas. Kaya itong iniluklok ng ating Panginoong Diyos na pinuno ito ay napakahalagang panuntan. Kaya sabi sa pagpatuloy, yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Kaya karapatan po natin ito, mga kapatid. Ang ating pong pinag-uusapang pangaral ni Pablo ay sa namumuno sa bansa, sa mga presidente. Ayan ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. Kailangan tayo magbayad ng buwis. Kaya yung kung hindi pa nagbabayad ng buwis, para huwag tayong maipunan, kung mabigat sa bulsa, ay magbayad na po tayo hanggang maaari taon-taon para hindi maipon. Nakakatulong po ito sa ating bansa. Kasi yung ating pong ibinabayad ng buwis, yan po yung pinasusweldo, sundalo, pulis, teacher, yan po. Yan sa mga naglilingkod sa publiko. Diyan po kinukuha yung bayad sa ating pong tax, sa ating buwis. Kaya napakatalino ng Diyos. Ano po?
Napakatalino ng ating tunay at buhay na Diyos upang mapaganda itong ating tinatahanang lupa. Ano po? Meron siyang batas, ordinansa, pinuno na inilalagay sa bansa, bayan, may inilalagay siyang mga pinuno. Kaya dapat po tayong maging matalino mga kapatid upang mapabuti yung ating bansa, ang ating bayan, ay ang ating piliin. Ang ating barangay o ang ating piliin ay tunay na may tabog sa Diyos. Makikita po yan sa banal na kasulatan. Sasaliksingin lang po natin kung gaano ba ang katanggap-tanggap na kwalifikasyon ng Diyos sa taong dapat iluklok. Sabi nga po, maging matalino dahil ang ating tungkulin sa mga pinuno ng bayan. Karapatan po natin iyon, mga kapatid. Tayo ay maging masunurin sa iniluklok ng Diyos sa ating bansa, bayan, baryo, sa ating bansa. Yun po yung mensahe ng ating pag-aaral sa pagpatuloy. At sila ang namamahala sa mga bagay na ito, sa mga buwis, sa mga batas, sa mga lahat ng mga ordinansya, sila po ang namamahala sa buong bansa na sasupan upang mapaganda, mapaunlad yung ating buong bansa. Mapaunlad. At maiayos ang kanilang mga batas. Gaya po noong unang panahon ng mga namuno, mga hari, meron po siyang niluluktok na mga hari sa panahon na natin ay presidente. Kaya nagiging maayos ang palakad ng kanilang bansa noong unang panahon. Sabi magpatuloy, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinaukulan. Ayan, pinagbabayad na ng buwis. Gumalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Yan po yung napakagandang mensahe, mga kapatid, ni Pablo sa mga taga-Roma. At ito'y papalitan na rin sa panahon natin. 2,000 mahigit na itong nasulat ang Biblia taon. Sa panahon nila, mga kapatid, ang iniluluklok ng Diyos ay makadiyos. At ang nagiging bunga ng bansa ay maayos na pamamahala. Kaya nais po ng Diyos na tayo sundin natin ang isang pamantayan po sa banal na kasulatan. Yan po yung magandang mensahe sa umagang ito. At happy Sabat po muli sa ating lahat, mga kapatid.